Eto, tunghayan nyo ho, yung sa mga ipinapakita mga bali-balita, 'di ba yung mga red flags ng ating Vice Presidente sa COA, mga boss. Sabi dito, Sara Duterte's collection of COA red flags. Napakarami Her father once said to push state auditors down the stairways for red flagging him. May banta lagi. Itutulak, no? Her father once said to push state auditors down the stairways for red flagging him. Biruin mo. Kapag ganun pala, kunyari, red flag yung mga ginagawa ninyo, kailangan ipaliwanag ninyo, no? Tapos, maririnig mo doon sa gagawin ng dating Pangulo Duterte, tulak mo kaya yan doon sa tulak mo yan sa hagdanan. Lagi akong niyan Lagi akong topic niyan Lagi akong ginaganito, ganyan. Basahin natin, no? Razor's Edge, Sara Duterte's collection of COA red flag, no? Sabi dito, for Sara last full year as Davao Mayor, the COA audited donation to the city government meant for COVID-19 pandemic relief aid. A copy of the report was sent to her on May 20, 2022, only days after she had won election as Vice President. Tingin ko yung mga nasa COA matatapang, no? Talagang kapag meron silang nakita, mga boss chief mo, sir, na, parang hindi okay to parang red flag to saglit lang, paliwanag nyo ito. Hindi sila talaga titigilan. At dyan ho, mga kababayan, no? Yan ho ang pinanggalingan nung isa sa tumatakbo na senador ng Pilipinas ngayon. Wala hong iba kundi si Heidi Mendoza, mga bossing. Di ba? At ang nakikita ko ho dito, pag yung Heidi Mendoza ay pinalad, no? Pag yung Heidi Mendoza ay pinalad, mga kababayan, nako, eto pong mga confidential funds, eto pong mga katanungan, kasi magiging hurado ho yan no? Yung 12 na mananalo o papalarin bilang senador, magiging hurado po yan sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yung Heidi Mendoza, mga bossing, parte ng COA yan dati, ex-COA yan. Ano? Nandoon po, yung lagi natin sinasabi, isa siya doon sa bumuo kung paano i-audit talaga, kung paano siya sa atin investigahan, no? At kwentahin yung confidential funds at intelligence fund. Lahat yan masisilip. At isa nga ho yun sa nakikita ko, mga boss chief amo, sir, no? Na makakaresolba ho ng korupsyon sa Pilipinas. Sabi ni Manalo Quezon, totoo po yan, sir. Marami na ring mga susunod na mga bansa na ipahinto na yung mga rally-rally na yan, sir. Oo. Yung iba nga nahuli na. Hanggang ngayon, nasa loob pa din di ba? Eto, papakita ko din sa inyo, mga kababayan, no? Yung confidential funds ng Vice Presidente nga na tinutukoy natin nung magmula na siya ay mayor. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yung numero Hindi ho. Davao City's confidential funds spending. Red flag din sa COA to. No? Ito yung sinasabi ko, 2016, biruin nyo, tumataginting na 144 million. No? Yung kulay pula na nasa itaas, Rodrigo Duterte's term. Nung mayor pa siya, pinaghatian nila yan. Sara's term. No? 2017, 294. At the rest, 420. All the way. Hanggang 2022, mga kababayan. Biruin mo ho yan. Tapos, ang tanging maririnig natin, galing po sa kanila, mga boss chief amo, sir, ay pinupolitika lang po kami. Di ba, pambansang nanay survivor? Pinupolitika lang po kami. Mano ba naman na ipaliwanag nila ng maayos? Ano ba naman yung ipaliwanag niya? Yung 250,000 na mga rest house, ganito kasi yun, no? 20 katao yun. 20 katao kasama pagkain, medyo luxury konti, no?
et cetera, et cetera. Kung paano maipaliwanag. Hindi nangangapa ang sambayan ng Pilipino kung saan napunta yung pera na yun. Kaso totally ho, wala. As in, wala ho talaga, mga kababayan. Meron, nagpunta sila doon sa Kongreso, nung pinatawag sila, pero anong narinig natin? Wala. Nung medyo naiipit po doon sa mga katanungan, mga kababayan, anong sinasabi nila? Masakit na yung dibdib, hindi na makahinga. Nag-uumpisa ng mga magpaawa ho. Di ba, Ma'am Chris Rose, nandiyan ka pala. Shout out sa inyo, Madam. Madami pa pong iba. DepEd. Di ba? Sa DepEd, isa din yun. Hindi na pangasiwaan ng maayos ng Vice Presidente. Meron pong mga laptops na natenga ho, mga kababayan. Natenga yung mga laptop. So, yung mga ganyang gamit ho at kagamitan, mga bossing chip amo, sir, hanggat maaari, gamitin mo na ng gamitin. Bakit? Pagka yung itatago mo, next 2 years ko na gamitin to, saka na. Wala na. Pinag-iwanan na ng panahon yan. Di ba? Mabagal na yan sa 2027. Kaya nga yung iba consistent mag-upgrade . Tapos makikita madidiscover na madidiscover nandun nakatambak sa storage. So, sayang. Di ba? Hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa nila. Bakit merong mga ganong nangyayari? Di ba? Mga kababayan? Tapos mga DDS, babanat yan. Uy, pinupolitika nyo lang ang aming Vice Presidente, si Inday Sara Duterte. Tapos ngayon, nandun sa ICC. Naintindihan natin na ang kanyang ama ay nasa loob ng kulungan, pero kailangan din mga kababayan, na harapin niya pa din yung kanyang pagiging Vice Presidente. Di ho ba? Alisin ko na to, ha? Meron tayong pangatlong topic. Dito ho, medyo soplak ang ating Vice Presidente. Nasopla, mga kababayan, ang ating Vice Presidente. Sir Rego Adventure, sabi ni Sir Rego, kung yung confidential funds na yan, sandali, pakita ko lang sa inyo yung pangatlong topic natin. Sabi ni Sir Rego Adventure, kung yung confidential funds pinatayo ng mga school building, di ang ganda sana. Kaso, bakit nilaan? Yung pondo niya. Pondo niya sa ganyang grabe ang takaw sa pera. Ngayon mga kababayan, dadakuin natin ito. Dahil nga po, may katanungan ang ating Vice Presidente at